Nagbabalik po ang selfie at ngayon naman puntahan natin ang selfie exclusives. Okay, na-feature si John Wilson ng Meralco Bolt sa kabilang istasyon, na-guest po siya doon. At pagkatapos lumabas ang guesting niya sa social media, merong mga mainit na mga comments sa mga netizens tungkol doon sa guesting niya na yon. So, medyo mainit yung mga pinag-uusapan doon at aalamin natin kung ano ba talaga yung pinagmulan ng mga mainit na sasalitang yon. Okay, so titingnan natin sa Facebook kung ano ba yung lumabas. Okay, ayan. Nakalagay, PBA star recalls start as a tricycle driver. Tapos may isang nag-comment na nagngangalang Joanne Wilson na, okay, kahit kailan, hindi kita tinuring na kapatid dahil sa ugali nyo. Okay, medyo naka-bleep na yung iba dahil medyo masaselan yung mga sinabi. At okay, moving on, sabi, kung kinakahiya mo, papa ko, mas kinakahiya ka namin dahil sa ugali mo. Proud kami sa papa ko dahil mabuti siyang ama sa amin. Okay. Para malinawan lahat ng mga yan at kung saan nagmula talaga yung mainit na salita na sinabi ng Joanne Wilson, we have here live dito sa studio natin si John Wilson ng Meralco Bolts. Okay, hi John! Hello. Okay, John, so nakita mo naman yung post sa Facebook, di ba? So, nakita mo siya, nakatag ka ba? Hindi ko nakita ang tag. Nabalitaan ko lang sa mga kaibigan ko na nagsalita yung kapatid ko sa ama na ganyan yung pinagsasabi sa akin. Oh, okay. Pero, di ba nga nag-guest ka nga sa kabilang station, no? Feature yung buhay mo, ganon, kung saan ka nanggaling bago ka nagpunta ng PBA. Ano ba sa tingin mo yung reason kung bakit nagsalita ng ganon yung kapatid mo sa dad mo? Actually, wala akong kaalam-alam eh. Kasi yung pag-guest ko naman dun sa kabilang stasyon, parang hindi ko naman in-expect na ganun yung maano yung buhay ko. So after siguro ng mga weeks yata yun, nabalitaan ko lang sabi ko na, oh, yung kapatid mo sa ama, kung ano pinagsasabi sa social media. Oo. So hanggang sa nabasa ko, medyo hindi maganda yung mga pinagsasabi sa akin, hinayaan ko na lang. Oo. Ano ba kasi yung pinupunteriya nung kapatid mo na ikinagalit niya? Ano ba yung sinabi dun sa kabilang station na ikinagalit niya? Sa palagay mo? Actually, hindi ko nga alam yung sinasabi nung kapatid ko sa ama eh, na Baka yung binanggit na tatay mo, Amerikano? Hindi kaya yun ang kinagalit ng kapatid mo? kasi sinabi dun sa palabas na nag-interview sa akin na hindi ko daw nakita yung ama kong Amerikano. Okay. So, wala naman ako sinasabing ganun na word. Kasi actually, yung napanood ko yung interview sa akin, nagulat lang kami ng misis ko na, wala naman Bakit biglang Amerikano tatay mo? Ganon. wala naman ako sinabing ganito sa interview Ba't ganun lumabas? So, the following days, ayun nga, lumabas na yung issue ng ganyan. Na kung ano pinagsasabi sa akin. Pero ano, hindi mo, nung nakita mo nga yung interview mo sa kabilang station, hindi mo man lang naisip ba na tawagan yung kabilang station para tanungin bakit ito yung lumabas? Siguro, wala din sa isip ko yun eh. Actually, bigla na nag-PM sa akin yung kapatid ko sa ama na lalaki. Pero nagplaplano ka na iklaro doon sa kabilang station yon. Hindi, sa isip ko, siguro, sabi ko, okay lang siguro yun. Sa papa ko lang sasabihin ko yung tunay na interview sa akin, yung ano mang sinabi ko doon sa kabilang stasyon, na kami ng dalawa ng papa ko na bahalang mag-usap na explain sa kanya kung ano talaga yung totoo na sinabi ko talaga sa interview. So ano ba talagang totoong sinabi mo sa interview? Yung in-interview ko nung kabilang stasyon, kasi ganito yan, sinabi ko na nakita kami ng papa ko nung maliit pa ako, pero wala akong sinabi na hindi ko nakita yung papa ko na lumaki ako na hindi ko nakilala yung Amerikanong ama.
Oo, dahil hindi naman, una sa lahat, hindi naman pala Amerikano tatay mo, Oh, di hindi ba? Amerikano tatay ko. Nagulat lang ako na gano'n yung sinabit sa palabas. Oo, pero bakit, sige, kwento mo sa amin, Wilson kasi apelido mo. Siyempre, iisipin nila, Wilson, Amerikano, di ba? Pwede mo ba kami bigyan ng idea paano naging Wilson ang pangalan mo, tapos, hindi ka pala Amerikano? Pa, bakit nga ba? Hindi ko talaga alam saan galing yung Wilson. So, hindi pa din ako sa akin ng mama ko. Kahit yung papa ko, hindi pa din sa akin ako ito saan galing yung Wilson. Oo. Yung siguro, yung time na lumabas yung ganitong issue, pinalimusan ko pa. Sabi ko, hindi ko sinabing ganito. In-explain ko sa inyo na, yung interview ko, wala akong sinabi na hindi kita nakita. Iniwas ko lang yung issue na about do sa family ko. Kaya kumbaga, pinoprotektahan ko lang yung papa ko. So parang nung in-interview ka sa kabilang station, ang sinabi mo lang, ayaw mo lang pag-usapan Yung about sa papa ko. Papa mo. Pero ang kasunod nun, sinabi ko, nakita ko yung papa ko, yung maliit pa ako. So siguro, hindi pa yata ako nag-aaral ng grade school. Noon, yun ang ganun pagkakasabi ko sa papa ko. Oo, kasi ang sinabi sa kabilang station, hindi mo siya nakilala talaga. At Amerikano pa pala ang tatay mo daw. Swerte naman ako pag ganun, Amerikano tatay ko. Mukha ka namang half American di ba? So, nung nakita mo yung message ng kapatid mo, kung kunwari nandito siya ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Kasi, maraming istorya na sa tunay kong papa at sa kinalakihan kong tatay. Yun yung mga tito-tita mo, di ba? So maraming istorya na di ko rin alam. So may istorya na alam ko. So sa part ng papa ko, may yung anak niya doon, Yun yung Joanne yung nagpost sa Oo, Facebook. yun. Okay. Marami silang walang alam. Marami silang na part na wala silang alam sa nangyayari sa kinalakihan ko. Oo. Then sa guardian ko, tsaka about sa papa ko, ang alam ko lang is parang may alitan. May alitan yon. So to begin with, merong hindi magandang pagkakasundo, pagsasama, ganon. Okay. Alam ng papa ko yun. Alam ng papa ko yun na may alitan sila nung tita ko. Sino doon ang kapatid ng mama mo? Yung babae. Yung tita mo. Okay. Okay. Tapos pareha silang medyo hindi kasundo Yung papa ko. Okay. Sige. Eto, kung nakikinig ang daddy mo ngayon, anong message mo sa kanya? Para talagang malinaw na wala kang sinabing ganon sa interview. Para malinaw na kung ano man na lumabas sa kabilang station, hindi naman talaga yun ang sinabi mo. Pa, kung nanonood ka man ngayon, sana ikaw na balak magpaliwanag sa kanila. Kasi alam mo naman na, 'di ba, yung issue mo doon sa family na kinalakihan ko na basta alam mo na yun, ikaw nang balang palawag sa mga anak mo na kung anong pinagsasabi sa akin sa mga Facebook. Siguro malalaki na sila. Alam nila siguro yung mga dapat nila sabihin o hindi. Sa part ko naman, yung pag wala kang alam dun sa part sa buhay ko, sa part na pinagkalakihan ko, huwag kayong magsalita ng wala kayong alam. Pero di ko naman kayo mapiplease na kahit anong sabihin niyo sa akin, okay lang. Kasi mas alam ko yung part ng buhay ko kaysa pinagsasabi niyo sa akin. Okay. Pero last question lang, John. Kung kunwari nagkaroon ka ng pagkakataon na makausap mo yung kabilang station para iklaro lang kung ano yung inilabas nila, ano yung sasabihin mo dapat?
Siguro kung ano lang yung tinanong sa akin, yung interview sa akin, dapat yun lang yung sabihin nila. Kasi madali naman akong madali naman din ako kausapin eh. Oo. Yun lang, kung ano yung tanong sa akin, yun lang yung sinagot ko, yun din yung ilabas nila. Para wala namang isyong maganap. Para walang confusion, kumbaga. Mm. Okay, so at least naliwanagan na tayo. Yung family mo ba, yung wife mo, yung kids mo, syempre ikaw, daddy ka rin eh, tatay ka Oo. rin eh. 'Di ba? So, anong take mo sa lahat ng nangyayaring to? Sino ba namang anak ang ipagkakait ng sariling ama, 'di ba? Kahit sabihin mong matagal tayong hindi nagkita, ama pa rin kita kahit balik-balitan natin ang mundo. Ganun Yun, oo. Eh, yung wife mo, yung kids mo, kamusta yung response nila? Alam ba nila tong nangyayari or this issue? Yung wife ko, nag-usap kami about sa isyong ganito, na sabihin ko lang yung ano mang yung tama kong dapat sabihin dito para yung kamag-anak o mga kapatid ko sa father side ko, maliwanagan din. Oo. Yun. Okay. O sige, on a lighter note, galing ka palang bakasyon. Mm. Tapos, di ba nagkasabay lang? Tapos practice kayo ulit. Mm. Kamusta naman ang break mo tsaka yung ensayo mo? Nakapagbakasyon ka naman ba? Kahit pa paano nakapagbakasyon, kahit medyo merong iniisip na May gulo-gulo konti, gano'n. parang wala sa plano ko yung bakasyon ko, gulo yung isip ko. Oo. Pero kamusta na ang ensayo ngayon? Excited ka na ba para sa next conference? Malapit na. Mm. May na. Siguro, kaya-start na namin ng practice 2 days Oo. before na. So, pang 3 days namin ngayon. So, yun lang. Abangan yung next conference ng Team Meralco. Oo, so to the next level na, hindi na semifinals, finals na. Sana. Oo, o sige, okay John, ngayon na ang pagkakataon mo para, syempre invite mo yung mga fans na suportahan kayo sa PBA, lalo na sa next conference. Sa mga fans ng PBA at ng Meralco Balls, sana lagi kayong sumuporta sa team namin, doon din sa team sa PBA. Huwag sana kayo magsasawang sumuporta. Sana nandiyan kayo lagi kasi kung wala kayong mga fans, wala din kami dito sa sitwasyon namin. Alright. Okay, John, thank you so much for your time. Alam ko may practice ka pa, busy ka dahil nag-e-ensayo pa kayo para sa PBA. Thank you for your time at sana yan, klaro na lahat, naliwanagan na lahat, sinabi na ni John kung ano yung sa loobin niya, yung side niya at kung ano ba talaga yung totoo. And there you have it. Ito po ang ating episode ng Selfie. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Huwag niyong kalilimutan, pag may mga gusto kayong malaman, tanungin, or i-guest dito sa show na ito na siguro kahit sino mga sports idols ninyo, i-tweet nyo lamang kami sa Sports5Selfie at Sports5Selfie. Pati po ang Instagram, ganun din ang username. Or kaya i-like nyo kami sa Facebook, Selfie on Sports5. Ayan po. O sige. So sa mga chismis man na mainitan o latest happenings na bonggahan at social media posts na mapag-uusapan, basta sports ang eksena, we're there and ready para makipag